ang pagsiselos ay isang normal na reaksyon ng tao. Madalas itong nangyayari sa mga taong nasa isang relasyon most of the time. So, itong pagsiselos na ito, natitrigger ito kapag may nakikitang hindi ka nais-nais or hindi niya nagugustuhan doon sa kanyang partner. Kaya natitrigger yan ng jealousy or pagsiselos. Hello guys! So, ang topic natin for today, mga signs na nagsiselos ang partner mo. So, kung ikaw ay nasa isang relasyon, panoorin mo ang video na ito para malaman mo ang mga signs na siya ay nagsiselos. So, without further ado, ating alamin ang mga signs na ang partner mo ay nagsiselos. Number 1, ito, yung chinecheck ka 24/7. Parang ang labas ay bantay sa lakay, di ba? Yan yung ginagamit na term kapag talagang binabantayan ka na. Yung bawat minuto, segundo ay nakatutok na siya sa iyo. So parang hindi na maganda kapag ganito ang gawain ng partner mo. Medyo hindi maayos kapag yung tipong 24/7 kang minamanmanan. Ano yun? Parang wala ka ng buhay. Parang wala ka ng dapat gawin kundi mag-update ng mag-update sa kanya, di ba? Yan ang isang sign na nagsiselos ang partner mo. At kapag ganyan, ang uri ng pagsiselos na pinapakita sa iyo, para sa akin lang, parang hindi maayos. Hindi yan ang tamang gawain. Merong mga pagsiselos na maayos at itong pagsiselos na ito ay off limits para sa akin lang po. Pero kapag okay lang sa iyo, edi go. Number 1. Number 2, ito yung nagiging issue kapag may pupuntahan ka at hindi siya kasama. Parang ang pinapalabas niya ay dapat kasama siya lagi sa mga lakad mo. So once na hindi mo siya isasama at yung pupuntahan mo ay talagang exclusive, maaring yan ay para sa inyo lang, maaring sa trabaho, o di ba? So talagang hindi siya kasama. So nagiging issue yan. Maaring nagagalit siya, di ba? Pwede rin na kung ano-ano na ang mga tinatanong niya at kung bakit hindi pwedeng hindi siya kasama, di ba? So nagiging big deal sa kanya. Madalas nag-aaway na kayo dahil sa mga ganyan. Nagiging issue yung ganyan na sitwasyon kapag ikaw ay may sarili kang lakad. Kapag hindi siya kasama, ay naku, asahan mo na magiging big deal. Maaring hahantong pa yan sa away, di ba? So kapag napapansin mo na ganyan ang partner mo, selos yan. Sobrang pagsiselos. Maiintindihan pa natin kung nagkaroon ng mga previous issues regarding sa mga ganyang sitwasyon. Pero kapag wala naman, bakit magsiselos agad-agad? Bakit hindi payagan, di ba? So ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung lahat ng kaibigan mo ay binubusisi niya, lalong-lalo na kapag mga opposite sex. Of course, normal naman yan na tatanungin niya kung sino nga ba yung mga kaibigan mo na yan, lalong-lalo na kapag opposite sex, di ba? Okay lang yun na tanungin niya. Pero pag lahat-lahat na lang ng mga kaibigan mo ay tinatanong niya, nako, medyo parang out of bounds na yung mga ganyang katanungan. Medyo lumalabas na rin na parang insecure siya sa sarili niya, di ba? Kasi ang lalaking secure at mataas ang confidence sa sarili niya, bihirang magpapakita ng pagsiselos yan kasi may tiwala siya sa sarili niya. Na kahit hindi siya nakatingin sa kanyang partner, ay hindi siya lolokohin. Ganun ang secure at confident na tao. Isang sign yan na yung partner mo ay selos na selos. So ayan po, ang number 3. Number 4, ito yung ini-stalk niya ang soulmate mo. So ito na yata yung pinakamadaling gawin ng mga taong gustong makita kung anong ginagawa mo. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na lahat ay nasa soulmate, social media, di ba? So talagang pupuntahan yung mga social media mo at i-check kung ano yung mga ginagawa mo dyan, mga activities mo, lahat. Comments, chinecheck yung mga followers mo, chinecheck yung mga post mo, chinecheck kung sino yung mga nagla-like, nagko-comment, o di ba? Kapag may nakitang medyo hindi ka nais-nais na titrigger na yung pagkasiloso, silosa nila, o di ba? So ikaw na ang bobombahin ng mga katanungan, di ba? Sino ba yan? Kapag alam mo na ini-stalk ka ng partner mo sa soulmate, ibig sabihin nagseselos yan. So ayan po, ang number 4. Number 5, ito yung inaalam lahat ang bawat detalye ng mga ginagawa mo. Parang ang hirap naman ng ganyan, no? Lahat na lang ay kailangan sabihin mo sa tao na yan, di ba?
Pero ganyan talaga ang tao na nagseselos. So, example, sasabihin mo, pupunta ako dyan sa mall, may bibilhin lang ako. Eh di, ang dami ng tanong yan. Tatanungin kung ano ang bibilhin mo, kung sino ang kasama mo, baka meron kang kakaragpuin, di ba? So lahat-lahat ng detalye ay talagang kailangan mong sabihin sa kanya para makontento yung utak niyang punong-puno ng pagdududa. Ang mga sobrang siloso at silosa, mataas yung mga pagdududa niyan sa utak na tumatakbo diyan. Maraming katanungan na gusto nilang malaman kapag ikaw ay may pupuntahan. O sa lahat ng mga ginagawa mo, inaalam nila, baka may kasama ka, o di ba? Sino yung kasama mo? Lalaki ba yan? Babae ba yan? Kayong dalawa lang ba laging magkasama? Magkasama ba kayong kumakain? Nililigawan ka ba niya? Mabait ba siya sa'yo? Basta ang dami-dami niyang katanungan. Number 5. Number 6, ito, yung pinagbabawalan kang makipagkaibigan sa opposite sex. So if kung lalaki ka, bawal kang makipagkaibigan sa mga babae. Kapag babae ka naman, bawal kang makipagkaibigan sa mga boys. Ganun lang yon. So pinagbabawalan ka. Kung makipagkaibigan ka man, ay yung kaparehas mo. Pag babae ka, babae lang ang pwede mong kaibigan. Kapag lalaki ka, dapat lalaki lang yung mga friends mo. Hindi ka pwedeng makipag-friends sa mga opposite sex. Ganyan ang sinasabi kapag ang partner mo ay seloso, selosa. O, di ba? Kaya ka pinagbabawalan sa ganyan kasi advance na yung utak nila, advance na. Parang nakikita na ang mga mangyayari. Baka meron siyang experience or takot din siya sa sarili niyang multo kasi maaring ginawa na rin niya yan or gawain niya. Kaya ka pinagbabawalan, di ba? Madalas kasi sa ganyang mga sitwasyon, alam na rin nila ang nangyayari sa mga ganyang mga pagkakaibigan. Kasi totoo naman na napakalaki, napakataas ng chances sa mga tropa na yan, sa mga magkakaibigan, maraming instances dyan na nagliligawan yan. Meron dyan na dumidiskarte kahit alam na may jowa na o may karelasyon na, sige pa rin. Kaya minsan nasusulot talaga yan. Real talk yan. Kaya siguro nag-iingat din siya, di ba? So hindi natin masisi kung talagang ipinagbabawal niya. So nasa inyo po yan kung okay lang yung mga ganyang mga pagbabawal. Number 6. Number 7. Ito, yung related sa social media. So sasabihin niya sa'yo na ilagay mo yung relationship status mo sa iyong SOCMED. Dapat nakalagay dyan sa post mo yung relationship status mo at dapat nakapublic. Talagang selos na yan. Kaya dinidemand niya na i-public post mo yung relationship status nyong dalawa. Di ba? Yan ang isang sign na nagsiselos ang partner mo. O, di ba? Okay lang yun. Sweet nga yun minsan eh. Pero dapat kusa yan, di ba? Kesa naman pinipilit ka. Sa panahon kasi ngayon, sa mga social media, punong-puno yan ng deceit eh. Panlilin lang, di ba? Marami dyan ang nasa relationship, pero ayaw nilang ilagay sa kanilang SOCMED kung sino yung taong karelasyon nila. Nag-i-entertain pa rin ba ng iba? Parang ganun ang pinapalabas. Kaya hindi maiwasan na magselos ang partner nila. So ayan po ang number 7. 2,000 years later. So, yan po ang mga signs na nagsiselos ang partner mo. Mas maganda na maging honest kayo sa isa't isa. Truthful kayo. Umiwas na sa mga bagay-bagay na alam mo na makakasira sa relasyon yung dalawa, di ba? Kasi sa isang relasyon, napakaraming distractions dyan kapag ikaw ay nasa isang relasyon. Kaya dapat matatag kayo sa relasyon nyo. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next is story time. Don't forget, subscribe.